Nagdulot ng baha at pagkasira ng bahay sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ang bagyong Verbena bago pa man ito maglandfall kaninang hapon sa Bayabas, Surigao del Sur. Naghahanda naman ang iba pang posibleng daanan ng bagyo. At mula sa Liloan, Cebu, saksi live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Pia, puspusan ang sinasagawang preemptive evacuation ng iba't ibang mga local government units dito sa Metro Cebu na grabing nasalanta. Bunsod ito ng posibleng epekto ng bagyong Verbena. Bago pa man makapag-landfall ang bagyong Verbena kaninang hapon, winasak at tinangay ng baha ang bahay na yan sa Butuan City, Agusan del Norte. Sa barangay Bitan-Agan hanggang tuhod ang baha, kaya kanya-kanyang salba ng mga gamit ang mga residente. Paghupa ng baha, tumambad ang pinsalang iniwan nito. Nagkalat ang mga nasirang bahay, pati ang mga yupi-yuping yero. Kung gidawat na lang gid ako, sir, at least na butang raman, makita raman siguro, pero pasalamat lang po ko kaya ang ako mga kadugo, walay mga kinabuhi nga nakalas. Ayon sa punong barangay, lumikas sa lumang barangay hall at elementary school ang mga apektadong residente. Nagbigay na rin daw sila ng paunang tulong tulad ng bigas at makakain. Sa Cagdianao, humahampas ang malakas na hangin. Sa bayan ng Bayabas sa Surigao del Sur, kung saan naglandfall ang bagyo kaninang hapon, nagpulong na rin ang Bayabas LGU, MDRRMC at mga chairman ng mga barangay. Sa El Salvador City, Misamis Oriental, halos mag-zero visibility kaninang umaga dahil sa ulan. 22 lungsod sa probinsya ang nagdeklara ng suspensyon ng klase. Lubog naman sa baha ang sakahang ito sa Gihulgan City, Negros Oriental. Umapaw naman ang Bateria River, kaya pinasok ng tubig ang ilang bahay sa barangay Poblasyon. Agad inilikas ang mga residenteng nakatira roon. Dahil sa lakas ng ulan, suspendido ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa buong Negros Island region. Halos mag-zero visibility sa ilang bahagi ng Giwan, Eastern Samar dahil sa lakas ng ulan. Mahigpit na nakabantay sa mga coastal barangay ang LGU. Sa Mandaue City, naghanda na ang lokal na pamahalaan at maagang nagsagawa ng preemptive evacuation para sa mga residente. Ang mga nakatira malapit sa ilog, kusa nang lumikas. Akong gikuyawan, ako rin pamilya. Luwas eh. Butang na ako sa luwas nga kan ba. Alag. Ako rin magkuhan ito ng mga gamit ito. Maaga na rin pinalikas ang ilang taga Cebu City. At kung kinakailangan, ay magpapatupad daw sila ng forced evacuation. Kay mo magigisulti sa atong mayor, ipaniguro gyud nga luwas ang atong mga katawan na dili na masubli ang nahitabo yatong bagyong Tino. Kinansila na rin ng Philippine Coast Guard ang mga biyahe ng lahat ng sasakyang pandagat, palabas at papuntang Cebu City Port. Sa tala ng PCG District, Central Visayas, stranded ang mahigit 400 pasahero. Iya dito sa bayan ng Liloan na isa rin sa nakaranas ng grabing epekto sa kasagsagan ng bagyong Tino. Hanggang sa mga oras na ito, patuloy ang pagdating ng ilang mga residente dito sa evacuation center na inaming may trauma pa silang naranasan nung bagyong Tino. Kaya't ngayon, gusto nila silang makasiguro at nilisan pansamantala ang kanilang mga bahay. Live mula dito sa Liloan, Cebu, ako si Nico Sereno ng GMA Regional TV, ang inyong saksi.